Pinag-uusapan ho ngayon itong oral argument dyan po sa Korte Suprema na may kinalaman dito po sa pondo ng PhilHealth. Lahat po tayo mga Pilipino ay may pakialam ho tayo dyan dahil sa pondo po natin yan at tayo po ang dapat na magbenepisyo dito po sa pondo ng PhilHealth. Alam niyo ho, dapat ho managot ho ito hong si Finance Secretary Ralph Recto sakaling magdesisyon ang Korte Suprema na illegal ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth mula po sa National Treasury. At ngayon ho mga kababayan, kasi may mga katwiran pa ho itong si Secretary Ralph Recto na kapag meron daw po sila nakikita na malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit, para raw po sa kapakanan ng taong bayan. Kaya't ginalaw ho nila itong pondo ng PhilHealth. Natutulog daw po ang pondo ng PhilHealth, sabi po ng Secretary Recto na kababayan. At ang kinakailangan para daw magamit sa mga mas kailangan. Pero meron pong batas na dapat kung sakaling gagalawin mo yung pondo ng PhilHealth, dapat sa serbisyong pangkalusugan gagamitin itong pondo. Di ba, base po sa mga naunang report ay pinampagawa ng tulay o kung ano-ano man, merong hanap, napanood ko itong oral argument, merong nagsabi na isang justice, bakit kinakailangan na galawin ang pondo? Hindi ba pwede na, halimbawa sabihin natin na sobra ang pondo, yung reserve fund ng PhilHealth, dapat ayusin po ang serbisyo, di ba? Ano ito? Yung case rate ay pataasin. Bagamat may binabanggit po, ito hong opisyal ng PhilHealth na yung Senior Vice President na si Renato Limsiaco Jr. na noong 2024 ay grabe raw po yung increase ng case rate ng PhilHealth. Meron daw 30% February 2024 at another 50% noong December 2024. So yung average value ng case rate ay tumaas daw po ng nasa 13 to 14,000 pesos. May inahalimbawa pa ho siya na tumaas daw ho, yung para po sa mga may breast cancer. Pero sagot ho ng justice, bakit sa breast cancer lang? Dapat lahat ho ng mga may sakit ay makinabang dito po sa pagtaas ng case rate. So dito ho mga kababayan ay ito hong pagkalikot ng pondo sa PhilHealth, dapat papanagutin ho rito para magsilbing leksyon sa mga opisyal ho ng gobyerno na hindi basta-basta nakakalikutin kung magdideklara po ang Korte Suprema na illegal yung pagkatay ni Secretary Recto at ng Marcos Jr. Administration dito po sa pondo ng PhilHealth. Ngayon ho, di ba, ang sinasabi nga ho, bakit kung sakasakali na dapat halimbawa aapaw ho yung reserve fund ng PhilHealth ay dapat ho ay kasi may mga nakalagay na provision na kung sakasakali yung pinaka-ceiling o naabot po yung ceiling, ang magiging epekto sa nito ay dadagdagan po yung mga benepisyo at babawasan po yung kontribusyon. Tayo ho mga kababayan ng mga empleyado, kasi ako po ay patuloy na empleyado ng isang radio at TV network, ay nagbabayad ho kami sa PhilHealth. So, sana po mapababa po yung kontribusyon, di po ba? At makabawas sa mga napakalaking gastusin at ibinabawas sa sweldo. So, yun po dapat, mababa ang kontribusyon. Alam niyo ho, may mga nagkikwento nga ho, ilang taon na, 20 taon, 30 taon, na naguhulog sa PhilHealth, tapos nung magkasakit, mga anliit lang ho na nakukuha, nababawas nung magkasakit at nang ma-ospital. So, parang hindi po patas, hindi po ba? At talagang, alam mo, parang mali ho ang na-mismanage po itong PhilHealth neto. At ngayon, may binabanggit pa ho itong si Secretary Recto na kapag nagdesisyon daw ang Korte Suprema na ibalik ang pondo sa PhilHealth, kanyang tinatakot po ho na baka raw yung dadagdaw ho ito sa fiscal pressure
sa ating deficit. At maaaring tamaan daw siyempre pati yung yung mga credit rating natin. Credit rating niya kaya nababaon tayo sa utang eh. Di po ba mga kababayan? Yun sana kapag nagdesisyon po ang Korte Suprema na illegal, mali ang paggamit, pagkalikot, pagkatay sa pondo ng PhilHealth, dapat po may managot kasama ho dyan si Secretary Ralph Recto, mga kababayan, at para magsilbing leksyon at babala sa lahat po ng opisyal ng gobyerno na kapag gagawa kayo ng ganitong hakbang, dapat talagang naayon sa batas at talagang titimbangin ho ng mabuti. Ito ba ay para sa interes ng taong bayan? Biri mo galing po sa PhilHealth na pondo. Tapos kukunin mo, ipopondo mo sa paggamit ng tulay. Napakarami na ho ng pondo sa mga infrastruktura, di po ba? Kulang pa ba yun? Diyos ko pong buhay ito. And dami ho ng mga Pilipino ang nagkakasakit ho ngayon. Alam nyo sa mga pangkaraniwang mamayan, ang hirap po magkasakit ngayon. Kinakailangan mo pang makiusap, manikluhod, magmakaawa sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga politiko, para lang makakuha ng tulong. Mga kababayan, na dapat basic po ito na dapat ay naibibigay ng gobyerno sa taong bayan. Di ba? Health, education, yan po isa po sa mga basic na dapat na ibinibigay na serbisyo ng ating gobyerno at hindi po kinakailangan na magmakaawa, manikluhod yung ating mga kababayan. Sana po dito po ay maparusahan at yung mga taga Batangas. Kayo na una magparusa, biruin nyo. Grabe yung dynasty dyan ng mga rekto sa Batangas. Sampulan nyo sila. Malapit na mag-election ngayon. Pantay-pantay ho tayo dyan. At tingnan nyo, yung kanilang pamilya, biruin mo, yung asawa, yung anak, vice governor, yung isa pang anak, congressman, Diyos ko pong buhay na to. Baka yung isa pa, baka yung bodyguard nyo o driver, patakboy nyo na rin, gawa kayo ng party list. Grabe yung buhay talaga mga kababayan. So ulitin ho natin at ang tabayanan natin, ito hong isinasagawang pagdinig ng Korte Suprema dito po sa pagkalikot ng pondo ng PhilHealth. Ako naman bilang miyembro ng PhilHealth na naguhulog na nagbibigay po ng kontribusyon, sana maging naman kayo, maging responsable at maging maingat po sa paggamit ng pondo. Okay ho yan, kunin yung pondo ng PhilHealth pero saan dadalhin? Dapat sa yung direktang tatamaan din at makikinabang yung taong bayan sa kanilang pangkalusugan. Halimbawa, baka matutuwa pa ho tayo. Halimbawa, kinuhang pondo ng PhilHealth tapos ipinangpagawa ng ospital o nagdagdag ko kayo ng budget sa mga kasalukuyang government hospital. Okay po ito di ba? At sa sektor ng pangkalusugan din napunta. Pinampagawa nyo ng tulay may marami na hong pondo, DPWH, di ba? Sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dapat hindi po ganon. Ito lang ulitin natin. Dapat may managot. Yan, lalo na yan si Secretary Ralph Recto. Isa po yan sa mga, sabihin natin, na may kinalaman dito po sa paglilipat. Ngayon, idinidepensa niya pa yung nasabing paglilipat ng pondo. Okay, so yan lang po. At tabayan na natin yung magiging pinal na desisyon. Bagamat sabi nila, ay susunod sila sa Korte Suprema kung ipinabalik ang pondo ng PhilHealth. Pero hindi lang dapat matapos doon sa pagsunod. Dapat po mapanagot yung mga utak at kumilos para mailipat ang pondo ng PhilHealth. Maraming salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Subscribe na po kayo at i-like din po at i-share para kayo ay updated sa ating mga komentaryo. Pagtalakay sa mga mainit na issue na malapit po sa ating sikmura at sa interes po ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ito po muli si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.